Tama na ang bangayan, tama na daw ang awayan. May sinasabi, tama na ang awayan. Tigil na tayo, no? Araw ng kalayaan ngayon. Sino ba ang nag-umpisa? Niyan. 'Di ba? Sino ba ang nag-umpisa niyan? Tama na ang awayan at bangayan. Chis Escudero calls for unity on Independence Day. Ano yun? Ganun-ganun lang? Chis? Pagkatapos sabihin ng buong Pilipinas, wag nating sabihin buong Pilipinas, baka lalong magalit si Bato de la Rosa, no? Pagkatapos sabihin ng taong bayan ang pagkakaintindi doon sa Fort Tweed, ipinapaliwanag na sa inyo nung mga law professor, nung mga dean, yung malalaking mga eskwelahan, pati Makati Business Club. Wala. Pinanindigan ninyo na iba ang sinasabi nung konstitusyon. Ano na? Nasaan na? Yung sinasabing demokrasya, nasa taong bayan. Wala. Wala akong pakialam sa inyo. Ako nasa poder, ako Senate President. Kung ano ang gusto kong interpretasyon dyan sa Fort Tweed na yan, yun ang masusunod. Yun ang pinapakita sa atin ni Chis Escudero. Nagsusumigaw na yung taong bayan. Mali ang pagkakaintindi nyo. Umpisahan nyo na agad ang paglilitis. Fort Tweed, shut Fort Tweed to the trial. Tapos ito si Chis Escudero. Nakareses ang sesyon ng Senado. Nakabreak kami, no? Pahinga muna tayo ng 2 buwan. Nilunok na lang ho ng taong bayan. Okay, sige. Pagdating mga bossing, nung araw dapat na uumpisahan, Hunyo 2, humingi ng 1 week pa. Ngayon naman po, ang diskarte naman po nila, mga kababayan, ibalik sa Kongreso. Lahat po ng pag-antala, ginagawa po nitong tao na to, kasama ng mga senador. Pati yung 200 piso na hinihiling ng Kongreso para dagdag pasweldo sa bawat isang mamamayang Pilipino, hinaharang at ayaw nitong mga ito. Tapos ang gusto, bati-bati na lang tayo. Huwag na tayo mag-awayan. Huwag na kayong magalit sa amin. Iho ba? Magkaisa tayo kasi araw ng kalayaan. Hindi nyo ipinaparamdam sa mamamayang Pilipino na ngayon ay araw ng kalayaan. Di po ba? Yung kalayaan na magkaroon ng sapat na sweldo para makaluwag. No? Bakit? Baka may mga malalaking kumpanya na nasa likod na nakikiusap sa kanila, mga kaibigan nila o whatever, na malalaki yung mga kinikita po. Doon tayo nakakulong sa mga ganun. Kaya po, yung kalayaan natin na kumita ng maayos, dagdag 200 dagdag 2, sa mga lalaking mga malalaking mga negosyo, wala po yun. $4. Wala pa nga $4 yun eh. Kasi 55 pesos ang palit. Baka $3.50 o $3.20. Nasa ganun lang ho. Per day pa. Barya po yun. Sa malalaking mga establishmento. Tapos ang Senado pinipigilan pa. Tapos sasabihin nyo, malaya ang Pilipinas. Naku po, hostage. Hostage ang mga Pilipino ng Senado, nitong Senado na to. Bukod po sa, pakamot na lang ako. Hindi ko naman nilalahat, pero mahihina po ang ulo, mga bossing. Umpisahan mo na doon sa panggap na Andres Bonifacio. Di po ba yun? Hanggang ngayon, wala pa din pong naiaambag sa Senado, mga bossing. Di ba Senado, tapos sabi ni Quezon, tama na ang bangayan?
Tama na awayan at bangayan. Chis Escudero calls for unity on Independence Day. Ano yun? Biglang mag-ano na tayo? Magbati-bati na tayo. Senate President Francis Escudero has called on Filipinos to unite and set aside differences to help the Philippines move forward amid divisiveness due to politics. Yan ho ang gusto nilang ipaniwala sa mamamayang Pilipino. Na tayo daw po ay magdi-divide, magkakawatak-watak. Kapag po sinolusyonan natin yung problema sa kawatan, yung problema sa pagnanakaw po sa kaban ng bayan. Bawat isang bansa ho, mga bossing, no? Ayaw nila ng mayroong magnanakaw. Ayaw po nila ng mayroong magnanakaw sa gobyerno nila. Lahat po yan. Yung iba nga kapag magnanakaw sa gobyerno nila, bitay pa ang kakaharapin. Dahil po yan ang numero unong problema ng bayang Pilipinas. Ninanakaw yung kaban ng bayan natin na imbis na po makakatulong magpaunlad sa ating bayan, ayun, nandoon sa bulsa lang nila. Sila lang po ang gumiginhawa ang buhay. Mga bossing. At naniniwala po ako, yan ang numero uno na problema ng ating bansa. Yan pong corruption. No? At naniniwala po ako na dapat talagang tutukan yaang impeachment na yan. Malaman lang. At least, kapag ka nanalo, si Inday Sara Duterte, lilinis ang kanyang pangalan. Di ba? Speaking in Barasoin Church, Malolos, Bulacan for the 127th anniversary of the Philippines Independence Day on Thursday, Escudero said, divisiveness hinders the nation's progress. Hindi. Magkakawatak-watak pero maiintindihan din kapag ka nakita, oy, ito pala ang importansya nung ginawa natin. No? Nalaman natin yung mga magnanakaw, natanggal natin yung mga magnanakaw. Ito ngayon, yung kaban ng bayan, yung pera ng bayan, tumutuloy doon sa lahat ng proyekto na dapat puntahan. Ito ngayon ang ating bansa, maunlad, paunlad. O, di ba? Tinatago ni Escudero, tinatakot ni Escudero ang mamamayang Pilipino. Magkakawatak-watak tayo. Pero ako naniniwala, mga bossing, yang sinasabi niya na nation's progress, mangyayari ho yan. Lalo na pag ubos ang magnanakaw sa gobyerno. Yan nation's progress. Pag ubos ang magnanakaw sa gobyerno, dyan po tayo aangat. Kasi po, ultimo kapiso-pisuhan ay mapupunta sa maayos na paraan. Mapupunta sa mga proyekto na makakatulong umunlad ang ating bayan. Di ba? Tinatakot nila. Si Jinggoy Estrada, ganun din. Ano sabi? Magkakawatak-watak po tayo. Diyan sa impeachment na yan. Hindi. No, oo, magkakawatak-watak sa umpisa. Pero, naku po. Ayun, si Sara Duterte. Nahatulan ng guilty. Naku po, baka ako na sumunod dito. Nagkakaroon ng kaba, takot. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, baka ako na sumunod dito. Yari ako. Hindi na lang ako tatakbo sa susunod. No, baka mayari pa ako doon. Baka mabisto pa ako. Makulong din ako or whatever anong mangyari sa akin. Pero kung palalagpasin lang natin ito, mga kababayan, ng walang paglilitis, sasabihin niya mga magnanakaw na yan, basta pala kakampi natin, basta pala may mga kaibigan tayo doon sa Senado, handa tayong ipagtanggol nitong mga ito. Hindi tayo mayayari. No? Tatakutin lang nila yung sambayan ng Pilipino, magkakawatak-watak tayo. Pero okay na lang magnakaw. No? Kasi po yan yung tinatanong natin Yan po yung tinatanong natin, mga bossing. Nasaan napunta yung perang kinaltas nyo sa amin? Yung perang ipinatong ninyo doon sa mga
binibili namin na nagiging na mga tax na magiging pondo ng bayan, nasaan yun? Di ba? Oh, tapos ano ginagawa nila? Tatakutin yung sambayan ng Pilipino. Magkakawatak-watak tayo pag tinuloy natin ito eh. Tayo ang kawawa. Pag hindi natuloy ho yan, lalong lalakas po ang loob ng mga magnanakaw.